napapagkatiwalaan ng babaeng yon. Hindi mo ba alam yung chismis tungkol sa kanya? Chismis? Oo, chismis! Aswang daw ang matandang yon at ang mga bata pa ang paborito niyang pagkain. Kaya nga raw yung bahay niya ang may pinakamagandang dekorasyon doon sa kanila eh. Gawa ng ginagamit niya yung pang-akit sa mga bata. Spaghetti, lechong manok, o pag may budget, baboy, fruit salad, graham, lumpia, queso de bola, ham at kung ano-ano pa. Yan ang karaniwang hinahanda ng pamilyang Pilipino sa araw ng Pasko. Pero sa baryong nilipatan namin ng kapatid ko noong 2003, wala sa mga putahing nabanggit ko ang gustong ihanda ng landlady namin. Imbis kasi na mga putahing nabanggit ko kanina, ang gusto pala niya para sa Pasko, ako mismo at ang kapatid ko. Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, nais ko lang po kayong batiin ng maligayang Pasko. At dahil araw ng Pasko, isang espesyal na pagtatanghal ang ihahatid namin sa inyo. Bukod sa isang makapanindig balahibong kwento, may kasama po tayong espesyal na bisita dahil pinaunlakan tayo sa pangalawang pagkakataon nang walang iba kundi ang hukom. Kaya paniguradong magugustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Pero kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para naman updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. May bago kaming storya 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Diyos ko naman, oo! Patay na ba ako? Hindi kaya patay na ako? Inatake pala ako sa puso't namatay ng biglaan? Na hindi na pala mundong ibabaw itong ginagalawan ko? Na kaya pakiramdam ko nasa impyerno na ako kasi impyerno na pala talaga to? Ano? Posible naman yun, di ba? Na fake news tayo? Na mali yung message at script sa Bible? Baka hindi talaga lugar na may dagat-dagatang apoy ang impyerno, kundi yung ganito. Yung maski pambili ng maiinom na tubig, wala. Lintik na buhay to, oh. Mula pagkabata, pagdadalaga. At hanggang ngayon na namumuti ng buhok ko paghihirap pa rin ang napapala ko. Diyos ko naman talaga. Ganun ba ako kamakasalanan dati? Para gantong buhay ang maabutan ko? Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, araw-araw ko ring naririnig ang talak ni Chang na parabang siya ang pinakakawawa sa mundong ibabaw. Imbis na paalisin ng mga kapitbahay naming sumisilip, dahan-dahan na lang akong sumingit sa tumpok nila hanggang sa makapasok ako sa gate. Mga ate and manangs, ang lalim na po ng gabi hindi pa po ba kayo uuwi? Hindi pa ba kayo magdi-dinner? Hindi po kayo hinahanap ng mga asawa at anak nyo? Hindi ba kayo kinakagat ng mga lamok? Ako kasi saglit lang dito pero pinapapak na Huwag niyo sabihin na ayos lang na magka-dengue kayo. Masagap niyo lang yung chismis at episode ngayong gabi. Ay, kung ako po sa inyo, umuwi na po kayo at magpahid ng off lotion o di kaya yung pangkati-kati sa mga kagat ninyo. Ay nako, pangit na nga mga ninyo. Pati ba naman balat nyo, hahayaan nyo ring maging pangit? Pilit ang ngiting kumaway ako sa kanila bago tumalikod. Pagpasok sa loob ng bahay, nahuli ko pang isa na pilit sumisilip. Bago siya may makitang kung ano, ay binagsak ko na ang pinto. Bel, nandito na ako. Kunin mo tong ulam. Lechong manok to, dali na. Maghain ka na habang mainit pa to. Itong si Kuya Andy, may pagkamandaray at siraulo rin Bago, tsaka ang lutong-lutong ng perang babayad ko sa kanya. Bibigyan ba naman ako ng lumang lechon? Siraulo, diba? Kaninang tanghali pa yata luto yung lechon na gusto niya ibigay sa akin. Buti sana kung 50% off, hindi naman. Kaya ayun, kahit ang sakit-sakit na ng binti ko kakatayo sa mall, nakipagtalastasan pa rin ako sa kanya. Oh, Chang! Hello, magandang gabi po. Ano ba yung noong mong yan, Chang? Kanina pag alis ko nakakunot na yan. Pag uwi ko nakakunot pa rin.
Hala, straight mo naman yan. Gusto mo ba kahit na 40 ka pa lang, mukha ka ng 50, ha? Di ba ayaw mo? Ay, tigil-tigilan mo ako sa pagganyan-ganyan mo, Monica. Hindi mo ako malilibang sa ganyan, ha? Anong oo nga pala, nakalimutan ko. Mano po, Chang? Anong? Bitiwan mo nga ako. Hindi yan. Pera. Yung pera. Yung sahod, saka 13th month mo. Yun ang hinihingi ko. Mano-mano, che! Mababayaran ba ng pagmamano mo ang mga bills natin? Di ba hindi? O ano? Nasaan na? Hanggang kailan mo ako plano na paghintayin, ha? May pag-iingat kong binuka ang shoulder bag ko. Bago ko tuluyang mailabas yung maliit na envelope kung nasaan ang natira sa sahod at 13th month ko, dali-dali na niya yung nahila. Dahan-dahan naman po, baka mapunit eh. Pag napunit yan, talagang haharapin natin ang Pasko't Bagong Taon na nakapangalumbaba. Napawi ang ngiti sa labi ni Chang matapos niyang bilangin yung pera. Alam ko kung ba't ganon ang itsura niya. Bawas at hindi na kasi buo ang laman nun. Imbis na awayin, lumapit siya sa kalendaryo naming iisa na lang ang pahina. Nag-time travel yata ako. Po? Ha? Anong time travel ang pinagsasasabi niyo, Chang? Ay, hindi ba? Hindi ba ako nag-time travel? Hindi ba ito 1950? Hindi po. 2003 ngayon, Chang. Ayan o, kitang-kita niyo naman sa kalendaryong hawak niyo, diba? Sure ka? 2003? Hindi 1950? Opo. Gusto niyo bang ipagtanong sa mga kapitbahay natin? Baka mas maniwala kayo pag silang nakausap niyo. Ba't niyo po ba naisip na 1950 ngayon? Okay ka lang ba, Chang? Nabagok ba yung ulo mo? Paano hindi ko iisipin na 1950 lang? Itong sahod at 13th month mo na pinagsama, pang taon na yun ang laki ng halaga. Ho? 5,000 lang ito, Monica. Nasaan na yung iba? Hindi ba nasa 15,000 dapat ito? Lampas pa nga. Nasaan yung iba? Nandyan. Nasa bag? Nahulog? Akin na. Chang, teka lang naman. Akin na sabi eh. Ayoko po, Chang. Chang naman eh. Akala ko ba nagkaliwanagan na tayo? Nung August pa, diba? Tas nagsabi ulit ako nung September na pagpasok ng December, 5,000 lang ang may bibigay ko sa inyo. Yung 10,000 ilalagay ko sa bangko, iipunin ko po. Para sa akin tsaka kay Belle. Ano? Wala kang sinasabing ganyan na. Wala akong maalala na may pinag-usapan tayong ganyan na pumayag ako. Sabi ko na nga ba? Ito na nga bang sinasabi ko eh. Dapat pala, pinapirma kita nung kasunduan nung pumayag ka nung araw na yun. Di bali na ho. Naalala nyo man o hindi, yung naging usapan natin, yun po ang masusunod. 5K lang po yung mapupunta sa inyo. Yung 10K sa bangko namin magkapatid. Ano? Ulitin mo nga. Matagtag ba yung tricycle na sinakyan mo papunta rito, ha? Nalaglagan ka ba ng tornilyo sa ulo? Hindi ako makakapayag. Ibigay mo sa akin ang buo. Chang! Ibigay mo! Dati-rati naman binibigay mo sa akin lahat ka na. Ba't ngayon ayaw mo na? Madamot ka na? Nagmamalaki ka na? Porque manager ka ng department store na yon? Kung pumunta kaya ako doon at mag-aano ho? Mag-eskandalo? Para mapahiya ako? Para magalit sa akin yung boss ko? Para matanggalan ako ng trabaho? Di sige, pumunta po kayo. Pero sinasabi ko sa inyo, Chang, pag ako nawalan ng trabaho dahil sa inyo, huwag kayong makaasa-asa na magpapagod akong maghanap agad ng bagong trabaho. Hindi ko na yung gagawin. Bahala na. Kung mamumuti ang mata natin sa gutom, di mamumuti. Kung mamamatay tayo sa gutom, di mamatay. Ba't bastos ka, ha? Bastos ka na, ha? Kailan ka pa natutong gumanyan? Kailan ka pa nawalan ng modo? Yan na ba yung nakukuha mo sa labas, ha? Ang tinuturo mo kay Belle? Kaya pati siya? Si Belle. Nasaan si Belle? Anong ginawa niyo sa kapatid ko? Ano naman ginawa niyo sa kapatid ko, ha? Na naman? Anong na naman? Kung makapagsalita ka, dinidisiplina ko lang ang batang yon. Ang tigas-tigas na ng ulo. Manang-mana na sa'yo. Hindi na marunong kumilala. Pagbukas ng ilaw ng kwarto, agad na napako ang tingin ko sa kama. Wala ron ang kapatid ko. Tiningnan ko sa aparador pero wala din doon si Belle. Nung hindi ko na alam kung saan ko siya hahanapin, saka ako lumabas ng kwarto. Naabutan ko si Chang na sinusuksok sa bra niya yung 5,000 kanina lang, inaayawan niya. Hoy! Mag-ingat ka nga! Ba't mabigla-bigla mo nalang hinahablot yan, ha? Paano kung mapunit? Grasya na, magiging disgrasya pa. Si Belle,
Nasaan ho si Belle? Aba malay ko! Lost and found ba ako? Police station? Hindi naman, hindi ba? Chang, si Belle! Yung kapatid ko, yung pamangkin nyo, yung batang anak ng kapatid mo na dapat binabantayan mo ng mabuti. Hindi mo alam kung nasaan? Aba, bakit ako? Malay ko sa batang yon. At sa lagalag niyang paa. Hindi ugali ni Belle yung ganito. Hindi yung magpapagabi sa labas kung hindi... Kung hindi ano? Kung hindi ko inano? Kung hindi ko sinaktan? Oo na! Sinaktan ko na kung sinaktan ko ang batang yon. Matigas nga ang ulo eh. Wala nga disiplina. Dinidisiplina ko lang. Kasi pag ikaw, wala. Mahina ka. Kinakayan-kayanan ka lang ng batang yon. Pag may nangyari sa kapatid ko, Chang, pag may nangyari lang talaga kay Belle, kung ako sa inyo, tatawagin at magmamakaawa na ako sa lahat ng santong kilala ko. Yun eh kung may kilala ka. Sasama nyo, mukhang wala eh. Paglabas ko ng bahay, nagsisisigaw si Chang. Kung dati nahihiya at yumuyuko pa ako para hindi ko makita ang mapangkastigong tingin ng mga taong nakapaligid sa amin. Ngayon, wala na akong pakialam. Ang gusto ko lang mahanap si Belle sa lalong madaling panahon, lalo na at may pagkadelikado ang lugar namin paggabi. Paglampas ng kalahating oras na paghahanap kay Belle, hindi ko pa rin siya nakita. Tuluyan na akong napaiyak. Sa gitna ng parang bata kong pag-atungal, huminto ang isang tricycle. Ate, Belle! Belle, ikaw na ba yan? Ay, ikaw na nga, Diyos ko. Salamat sa Diyos. Kanina pa kita hinahanap eh. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Ano ba nangyari? Anong ginawa sa'yo ni Chang? Saan ka galing? Sinaktan ka niya? Sinaktan ka na naman ba niya? Ba't hindi mo na lang ako hinintay sa tapat ng gate gaya ng parati mong ginagawa? Tsaka itong bag, ano to? Ba't may ganito ka? Ano laman ito? mga damit po. Mga damit ko po. Mga damit mo? Bakit? Maglalayas ka? Saan ka pupunta? Iiwan mo ko? Iiwan mo na ba ang ate? Opo, sana. Hindi ko po kasi kaya yung ginagawa sa akin ni Chang ate. Pero nung pasakay na ako sa bus, bukod sa ayaw kong pasakayin ng konduktor kasi wala ako kasamang matanda, hindi rin kita kayang iwan eh. Kaya nandito na po ako ulit. Magtitiis po ako ulit. Sorry ate. Saglit ko kasing nakalimutan yung sabi mo na pag maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. Ha? Ano namang kinalaman ng kasabihan na yun sa nangyayari ngayon? Di ba ang ibig po sabihin ng maikli ang kumot? Mamamaluktot ay matutong magtiis sa kung anong meron? Oo, yun nga. Di ba po tita lang yung meron tayo? Siya na lang yung natitira nating kamag-anak? Pamilya? Ibig sabihin, siya yung parang kumot. Kumot na kailangan pamaluktutan. Kamag-anak na kailangan pagtiyagaan. Hindi mo na kailangan mamaluktot sa maiksing kumot natin. Bibilhan na kita ng bago. Deserve mo ng bago. Bibilhan ng bago? Deserve ko ba ng bago? Ano pong ibig sabihin mo ate? Lilipat na tayo ng bahay? Yung hindi tayo matutunto ni Chang? Saan? May pera ka na? Napawi ang ngiti sa labi ko. Sabay ng mental na pagbibilang kung sasapat ba ang pera ko ay ang paglamlam ng tuwa sa mata ni Belle. Kulang pa? Hindi kulang. Parang di ka sure eh. Hindi ka sigurado. Ibig sabihin kulang pa. Pwede na nating ipilit na bumukod, pero masasapat kasi kung... Kung mamaluktot pa tayo na isa pang buwan. Sana. Pero promise talaga, isang buwan na lang. Kaya mo pa naman, diba? Oo naman te, kaya pa. Kayang-kaya pa. Basta nandyan ka, kaya. Kakausapin ko na rin ng masinsinan si Chang. Sisiguraduhin ko na hindi ka na niya pagbubuhatan ng kamay. Paano mo naman yung gagawin, te? Makikinig ba yun sa'yo? Di naman eh. Tengang kawali yun eh. May tenga bang kawali, di ba wala? Di wala. Hindi rin yun makikinig. Makikinig yun. Akong bahala. Promise? Promise. Sobrang promise. Konti na lang, Belle. Konti na lang talaga. Pag tayong dalawa na lang, hindi ka na parang Cinderella nagigising ng maaga para gawin yung mga gawaing bahay na dapat si Chang ang gumagawa. Pag tayo na lang, pwede ka nang maglaro ng maglaro. Pero huwag ka masyado magpapagabi ha. Bawal pa rin yun.
Mga aroling ate, pwede na ba ako noon? December 16 na sa susunod na linggo, di ba? Simula na ng simbat gabit ng pangangaroling. Ayaw na ayaw akong payagan ni Chang na magganon eh. Di ko alam kung bakit. Sige. Oo, sige. Papayagan kita. Pero huwag kang magpapagabi. Ha? Ating hirap naman yan. Paano ako di magpapagabi di ba nga, gabi ang pangangaroling, hindi naman sa umaga. Wala naman din sa hapon o tanghali. May nakita ka bang ganon? Ayan. Umatake na naman ng pagiging piloso pa mo. Kaya ka napapagalitan ni Chang eh. Oo nga, gabi na nga ngaroling. Pero ang ibig kong sabihin na huwag kang magpapagabi yung hindi ka uuwi ng late na late. Hanggang 8 p.m. lang. 8? Ang aga pa nun eh. Pwedeng 10? 8. 9:30? 8. 9? 8. 8:30, huling hirit ate. Sige na, huling hirit na eh. Pagtapos na ang 8:30, 8 na. Di, ikaw na yung nanalo sa tawaran natin. Meet me in the middle naman. Meet me in the ano? Ikaw, ang dami-dami mo nang alam ah. Oo na, sige na nga. 8:30. Basta saktong 8:30. Hindi 8:35, hindi 8:31, 8:30. 8:30 tas may mga milliseconds, okay lang? Hindi ko na inintindi ang huling hirit ni Belle. Hinawakan ko ang kamay niya at parang bibi na siyang umuwi sa bahay. Pagdating doon, tapos nang kumuda si Chang. Tahimik niya nang kinakain yung letsyong iniwan ko sa mesa. Nang maamoy yun ni Belle, tuwang-tuwa siya. Pagtakbo niya sa mesa, para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Ubos na? Paano niyo naubos? Paano niyo inubos? Chang naman eh. Hindi pa kami kumakain oh. Alam niyo naman yun ah. Ha? Anong ubos? Hindi Hindi naman Meron pa naman eh. Ayan simut-simutin nyo na lang. Sanay naman kayo sa ganyan, hindi ba? Dati nga kahit tutong at dulo ng pakpak ng fried chicken, grateful na kayo. Tapos ngayon ayaw nyo na. Ay, aba naman Monica. Hindi ba't masyado ka naman yatang nagmamataas niyan? Hinay-hinay ka ha. Pag ikaw lumagapak, masakit-sakit yan. Nananadya ka po ba talaga, Chang? Ate, wag na. Hayaan mo na. Tama naman si Chang eh. Marami pa naman siyang tira. Pwede pa natin tong simutin. Hindi. Hindi tayo maninimot kasi hindi naman tayo mga aso. Binili ko yan para sa'yo. Para sa atin. Para sa inyo. Sa inyong dalawa lang. So anong gusto niyong gawin ko ngayon, ha? Ano kailangan ko gawin? Isuka ko? Gusto niyong isuka ko? Teka, isusuka ko! Isusuka ko! Pipilitin ko isuka, ha? Pero kakainin niyo, ha? Kailangan niyong kainin. Pag hindi niyo kinain, lalasunin ko kayo magkapatid. Dinagit ni Chang yung alak sa mesa. Pagtungga niya noon, tinusok niya ang kanyang lalamunan. Bago siya makasuka ay pinigilan ko na siya. Ano? Bakit? Di ba pinagdadamutan niyo ako? Ayaw niyo akong pakainin? Tapos ngayon, iluluwa ko para may makain kayo? Ayaw niyo? Chang, tama na. Pasensya na ho kung yun ang pagkakaintindi niyo. Hindi ko kayo intensyon na pagdamutan ng pagkain. Para sa ating tatlo yan. Yun ho yung punto ko eh. Para sa atin yan. Pero hindi nyo kami tinirahan oh. Pero, hayaan na. Kami na lang ni Bella mag-a-adjust. Wala naman kami magagawa eh. Ate, sardinas na lang ulam natin. Yung maanghang. Oo, hayaan mo na. Huwag na sanang sumama ang loob mo. Bibili na lang ako bukas, tas dito tayo sa kwarto diretso. Ay, alam ko na. Abangan mo na lang ako sa tindahan bukas. Kakain tayo sa labas. Akala ko ba hindi mo intensyon na magdamot tapos ngayon may paganyan-ganyan kayo magkapatid? Di, gano'n na rin yon. Pinagdadamutan nyo na rin ako. Magte-take out na lang ho kami para sa inyo, Chang. Ay, hindi na. Wag na. Mamaya sasama ng loob nyo eh. Kung ano-ano pang ilagay nyo sa pagkain, baka dura-duraan nyo pa. Hindi po namin gagawin yun. Di mo kami katulad. Ate! Sumusobra ka na talaga! Bago mamatay si Mama, tinanim niya sa utak ko na kailangan kong pagpasensyahan si Chang. Huwag ko raw salubungin ang galit niya. Magtiis daw ako at magpakumbaba. Akala yata ni Mama, santo ako, pero hindi. Hindi rin ako anghel. Tao lang ako. Lahat ng tao ay may hangganan. Lahat sumasabog.
Nung gabing yon, naabot na ni Chang ang hangganan ko. Nasampal ko siya. Ate, anong ginawa mo? Ba't mo siya kinami-hami, Wave? Anong nangyari dun sa magtitiis tayo't iintindi sa kanya? Na dapat irerespeto natin kasi tiyahin natin siya. Kasi mas nakakatanda siya. Masyadong mabait si Mama kaya ang turo niya sa atin ganun. Pero Bel, hindi lahat ng matanda at kamag-anak ay binibigyan ng galang at respeto lalo na kung hindi nila yung deserve. Mabait? Ang mama niyo mabait? Si Jenny ka bang pinag-uusapan natin? Nagkatinginan kami ni Bel. Paulit-ulit na tumawa si Chang na para siyang nasisiraan ng bait. Sa takot sa inaasal ni Chang, nagtago si Bel sa likod ko at nag-aalangang sinipat ang tiyahin naming kahit nauubo na ay hindi pa rin tumitigil sa paghagalpak. Te, di ba masyadong napalakas yung sampal mo kay Chang? Nalugya tayong ulo niya eh. Humingi na tayo ng tulong. Saan natin siya dadalhin? Sa ospital o sa mental? Mabait! Yung mama niyo mabait? Para sabihin ko sa inyo, trapo ang mama ninyo. Mapagpanggap. Ahas! Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan si Mama. At bakit hindi? Totoo naman. Ahas ang mama niyo. Inahas niya ako. Gusto mong malaman kung ba't mainit ang dugo ko sa inyo? Kasi parati kong naaalala ang babaeng yun pag nakikita ko kayo magkapatid. Naaalala ko kung paano niya tinapon ang pagiging magkadugo namin para sa lalaking yon. Lalaking yun? Anong lalaking yun? Sinong lalaking tinuturong ni Chang, ate? Sino pa nga ba? Di yung tatay ninyo. Yung tatay nyo na inahas sa akin ng nanay niyong malandi. Tinakpan ko ang tenga ni Bel pero huli na. Narinig na niya yung mga hindi niya dapat marinig. Bahagya kong pinantay ang tangkad ko sa kapatid ko. Habang pabulong ko siyang inuutusan na pumasok sa kwarto, biglang hinigit ni Chang ang braso ko. Bakit? Ba't paaalisin mo siya? Chang, tama na. Lasing ka na naman kaya kung ano-ano lang sinasabi niyo. Pwede ba? Huwag si Mama. Sabihin mo na lahat ng kasinungalingan na gusto mong sabihin pero huwag mo idadamay si Mama. Tama na to. Pare-pareho tayong sobrang nagtitiis. Pero hindi talaga kaya eh. Mas mabuti pa magkanya-kanya na tayo. Nagsisinungaling? Ako? Ganun ba kahirap paniwalaan na hindi talaga anghel ang santa-santita niyong ina, ha? O sige, pruweba? Gusto niyo ng pruweba? Bibigyan ko kayo ng pruweba. Paglabas ni Chang sa kwarto niya ay bit-bit niya na yung mga picture na dali-dali niyang sinaboy sa amin. Pinulot yon ni Belle. Pagkakita ko sa gulat sa mukha niya ay sinipat ko na rin ang hawak niya. Ate, di ba si Papa to? Tas yung babaeng nakakandong sa kanya si Chang. Nagsasabi ng totoo si Chang? Inago ni Mama si Papa kay Chang? Naging kabit si Mama? Hindi. Ano hindi, Monica? Bulag ka ba? Nasa harap mo na yung pruweba, hindi ba? Ayaw mo pa rin maniwala. Long-time girlfriend ako ng papa niyo. Sa Manila ko siya nakilala. Inuwi ko siya rito at kinasama ng ilang buwan. Nag-propose pa nga siya eh. Pero ilang linggo bago ang kasal, nawala siya. At ang mama niyo, nang parang bula. Nagtanan sila. Pinagmukha nila akong tanga. Silang dalawa. O ano, ayaw mo pa rin maniwala? Yung gown na isusuot ko dapat, gusto mo pang makita o baka gusto mong makausap yung pare na magkakasal dapat sa amin? Oo na! Oo na! Naniniwala na ako! Naniniwala na kami! Inahas na ni Mama si Papa sa'yo kung inahas niya pero wag mo na... Parang awa mo na! Wag mo nang ipagduldulan sa kukote namin! Nung nanahimik at kumalma na si Chang, pinasok ko na si Belle sa kwarto namin. Pagsara ko ng pinto ay ilang segundo rin akong nakatulala sa kawalan. Natauhan lang ako nung paulit-ulit nang hinatak ni Belle ang braso ko. Ano yun? Pasensya na. Hindi ko narinig yung sinasabi mo. May iniisip lang. Ano? Yung mga kasinungalingan na sinabi ni Chang? Ate, kasinungalingan lang yun, di ba? Hindi yun magagawa ni Mama. Mabait siya, di ba? Di ba, ate? Ate, huwag mo sabing naniniwala ka kay Chang. Mas naniniwala ka sa tiyahin nating may pagkabruha kaysa kay Mama natin na mabait? Pero Belle, nakita ko. Nakita mo? Si Mama? Ate, may third eye ka na? Kailan pa?
Ba't di mo sinabi? Nasaan? Nasaan si Mama? Anong ginagawa niya? Hindi si Mama. Hindi si Mama? Ha? Ano pala yung nakita mo, te? Ang gulo mo kausap, nahihilo utak ko. Nakita ko na nagsasabi ng totoo si Chang. Yung sakit ng pantatridor sa kanya ni Mama, nakita ko yun sa mata niya. Ilang taon na yun nakakalipas. Ang tanda-tanda na natin, pero yung sakit na yun, sariwa pa rin sa alaala ni Chang. Hindi, imposible yan. Mabait si Mama eh. Oo nga, alam ko mabait si Mama, pero Bel, hindi porket mabait ang isang tao, hindi na nakakagawa ng kasalanan, na hindi na nagkakamali. Pero ate, di ba masama yun? Yung mga agaw ng asawa ng may asawa? Di ba nasa 10 Commandment of God pa nga yun? Alo, di ibig sabihin ba nito wala si Mama sa heaven? Nasa impyerno siya? Kasi may nilabag siya sa 10 utos ng Diyos? Ate! Naaalala ko na! Ha? Ang alin? Naalala yung ano? Hindi mo maalala? Nung bata pa lang ako, yung mas bata pa ako kaysa sa edad ko ngayon, tas ikaw high school na nun, may sinasabi si Mama na malaking kasalanang nagawa niya kasi maano raw siya. Maano nga yun? Hindi ko maalala yung mismong word eh. Mapusok. Oo nga yan! Yan nga, ano ba yung mapusok? Akala ko dati yung kasalanang sinasabi niya ay kasalanan sa kalikasan kasi diba si Mama mahilig magsiga? Akala ko yung pagsira sa ozone layer gawa ng pagpapausok ang ibig sabihin ng mapusok. Pero mukhang hindi. Ano ba ibig sabihin nun? Ano bang ginagawa ng mga taong mapupusok? Ako yung bunga ng pagiging mapusok ni Mama at Papa. Ako yung bunga ng kasalanan nila kay Chang, ikaw at ako. Nilabas ko ang nag-iisa naming maleta. Habang inilalagay ko ang damit ko roon, napansin kong tahimik lang akong pinagmamasdan ni Belle. Napilitan akong tumigil para tawagin at aluin ang kapatid ko. Ikaw naman na maglalayas. Iiwan mo ako. Kay Chang. Ate, wag. Ate, ayoko. Ano ka ba? Siyempre hindi. Hindi kita iiwan dito, no? Sasama kita, kaya ayusin mo na yung mga gamit mo. Pero saan tayo pupunta? Kailan tayo aalis? Ngayon na mismo, ha? Kakausapin ko lang si Mang Rene. Mang Rene? Yung secure sa mall? Yung pinakamatandang secure na amoy formalin? Bakit ate? Sa kanya ba tayo titira? Ate, ayoko. Wag doon. Kung sa kanya pala tayo titira pag alis natin dito, mas okay na pala ako rito. Ha? Di ba, ikaw rin yung nagsasabi sa akin nung nakaraan pa na ayos sa'yo kahit saan. Sabi mo, kahit sa ilalim pa nga ng tulay basta makaalis tayo rito. Yun nga po, mas okay na sa akin na sa ilalim na lang tayo ng tulay kaysa kay Mang Rene. Hindi naman tayo kay Mang Rene titira. Siya lang yung may kakilala doon kay Nanding ba yun? Basta yung babaeng may-ari ng kwartong pwede nating upahan pansamantala. Teka, ba't ba ayaw mo kay Mang Rene at mas gusto mo pang maiwan dito kay Chang kaysa tumira dun kay Mang Rene? Kasi nga amoy siyang formalin. Paano mo nalaman na amoy siyang formalin, Aber? Naamoy mo na ba yon? Alam mo ba kung anong amoy ng formalin? Hindi pa. Pero sabi ng mga kalaro ko na yung isang Mang Rene sa mall na lalaki na matanda na, amoy formalin daw. Yung formalin niya ginagamit sa mga patay, di ba ate? Para di mangamoy. Paano kung patay na yung si Mang Rene, tapos kaya siya amoy formalin kasi... Ay, puro kakalokohan. Hindi pa patay si Mang Rene. Buhay na buhay pa yun. Kaya lang ganun ang amoy niya minsan. Tumutulong kasi siya sa may punerarya ng anak niya. Pag masyadong maraming kailangang imbalsamuhin. Ganun pala. Pero, sigurado ka? Siguradong 100% na hindi siya patay na nagpanggap na buhay? Hindi nga, ang kulit mo. Sige nga, sinong patay ang gugustuhin pang magpanggap na buhay para magpakahirap sa pagtatrabaho? Di yung si Mang Rene. Bumuntong hininga na lang ako at bumalik na sa pag-eempake. Habang inaayos ni Belle ang gamit niya sa school, napabaling siya sa akin. Ate, saan ba yung lilipatan natin? Hindi naman yan malayo rito, di ba? Kasi kung malayo yan dito, paano yung work mo? Saka yung school ko?
Mas malayo pero kayang ibiyahe, mga 30 to 45 minutes. Ikukuha kita ng tricycle na magiging service mo. Tapos ako, kay Mang Rene. Sa kanya na ako sasabay pagpapasok. Ako nang bahala sa lahat. Huwag mo nang pasakitin ang ulo mo. Mas maaga kaming nagising ni Belle kinabukasan. Gising na si Chang pag-uwi ko ng bahay pagkatapos kong ihatid si Belle sa school. Tahimik niyang sinisimsim yung kape niya. Ayoko sanang sirain ang magandang simula ng araw niya kaya pumasok muna ako sa kwarto. Nakakailang hakbang pa lang ako nung narinig ko ang boses niya. Nakita ko yung pamaleta niyo magkapatid ah. Aalis kayo? Nang walang pasabi? Hindi naman sa walang pasabi, Chang. Kumukuha lang ako ng tiyempo. Napaka-peaceful kasi ng araw niyo eh. Ayoko sanang sirain. Peaceful. Simula nung ginawa sa akin ng walang yan yung ina ang ginawa niya, matagal ko nang limot kung paano mabuhay ng merong peace. Kaya nga aalis na lang kami ni Belle. Sa bibig niyo na rin naman po galing, 'di ba? Tuwing nakikita niyo kami, naaalala niyo yung kasalanan ni na Mama. Hindi namin alam, Chang. Sorry. Sorry kasi akala namin ni Belle, malupit ka lang talaga kaya pinapahirapan mo kami. Hindi namin alam na natotorture ka pala ng ganyan. Pero Chang, kahit na anak kami ng mga taong nanakit sa inyo, aminin niyo na sobra-sobra din yung pagpapahirap niyo sa amin. Hindi mo deserve yung ganun, pero hindi din namin deserve yung ganitong pagpapahirap, lalong-lalo na si Belle. Aalis na po kami magkapatid, ngayong araw. Pasensya na ulit sa lahat-lahat, Chang. Pag alis namin ni Belle, sana mahanap niyo na rin sa puso niyo yung kapayapaan na kayo rin naman huwag nagkakait sa sarili niyo. Tingin mo ba? Hindi ko sinubukang hanapin yung pesting kapayapaan at pagpapatawad na yan, ha? Tingin mo ba ginusto ko to? Bakit, Monica? Sino bang may gusto na sa araw-araw pait at galit lang ang nararamdaman nila? Wala naman, hindi ba? Kahit ako, ayoko ng ganun Pero wala. Yun ang nararamdaman ko. Alipin ako ng pakiramdam na yon. Hindi bali na. Umalis na lang kayo magkapatid. Kahit naman anong paliwanag ko, hindi nyo pa rin ako maiintindihan Sa mata ninyo ni Belle, ako pa rin ang masama. Oh, ano pang hinihintay mo? Ano pang tinatayo-tayo mo riyan? Umalis na kayo at wag na kayong babalik, ha? Paglabas ng kwarto, bitbit ko na ang maleta at mga gamit naming magkapatid. Nilagay ko muna yun sa pinto bago ako bumalik sa hapag kung nasaan si Chang. Pagpatong ko ng maliit na envelope, bumaling siya sa akin. Pinitik niya yon dahilan para mahulog yon sa sahig. Hindi ko kailangan ng pera mo. Kaya ko nang walang pera mo. Nakalimutan mo na ba? Halos ako ang nagpatapos sa iyo. Kayang-kaya kong sarili ko. Kaya kunin mo na yan. Natempt ako na kunin yon. 5,000 rin yon. Nung panahon na yon, malayo ang mararating ng 5,000. Hindi ko yun kinuha dahil nakikipagmatigasan ako sa tiyahin ko, kundi dahil pakiramdam ko, kailangan kong iwan yon sa kanya para tuluyang mawala yung bigat ng utang na loob na ilang taon ng parang kadenang pumipigil sa aking gumalaw ng malaya. Kahit naiirita ako sa tricycle driver na naghatid sa akin sa kabilang baryo gawa ng doble ang siningil niya sa akin, hindi ko hinayaan na sirain noon ang buong araw ko. Patay ang mga Christmas light na nakapaligid sa buong bahay ni Nandeng. Pero sigurado ako na pag nabuksan na yon, ay ang bahay na to ang pinakamaganda at pinakakumukutitap sa gabi. Sorry po, sorry, nagulat po ako. Hindi ko kayo namalayan hindi ko rin narinig yung pagbukas ng pinto. Bigla na lang ho kayong sumulpot. Pasensya na po talaga, hindi ko po sinasadya. Ayos ka lang ba? Para kang hinatake sa puso, ha? Para kang nakakita ng multo. Mukha ba akong multo? Ay, hindi ho. Hindi ho talaga. Hindi ho kayo yung problema. Ako po, kakakape ko po to Masyado po akong nagiging nervyosa. Pasensya na po ulit. It's not you, it's me. Joke. Pero seryoso po, hindi po ako nagulat dahil sa mukha niyo. Ang ganda-ganda niyo po Kamukha niyo po sino nga yun? Yung artista pong Tisay. Naalala ko na, si Gloria Romero po. Kumukha niyo po siya. Hindi niya ho ba kayo kamag-anak?
Nambola ka pa. Kung style mo to para makakuha ng discount, pasensya na ha. Sagad na yung presyo na binigay ko sa'yo. Mababa na yun. Ay, opo. Alam ko naman po na mababa na yung 1,900 na renta ng kwarto, tas all in. Tama po, 'di ba? Kuryente at saka tubig kasama na. Nasabi ba sa'yo ni Rene na yung kwartong pinauupahan ko hindi kwarto sa itaas, kundi kwarto sa baba? Maid's quarter siya. Maayos naman yung maid's quarter na yon. May bintana, malawak. Yun nga lang sa labas na halos nitong bahay. Po? Nasa extension ng bahay. Wala rito sa main house. Ipapakita ko na nga lang para maintindihan mong sinasabi ko. May maliit na back door sa kusina. Paglabas nun, yung dirty kitchen at garden na yung mga tanim na white roses ay may kakaibang sigla na agad sumasalubong. Narinig ko ang sabi niyang nasa pinakadulo raw ng makitid na daan yung maid's quarter. Ilang metro lang daw ang layo nun sa mismong pinto. Tumango ako kay Nandeng. Imbis sumunod sa kanya ay namalayan kong humahakbang na ang paa ko palapit sa paso ng mga puting rosas. Kakaiba ang halimuyak nun. Noon lang ako nakaamoy ng rosas na ganoon kabango at ganoon kabuhay na buhay. Paglapit ko ng mukha ko sa paso para mas maamoy yon, napansin kong bawat paso may pangalan. Nang matanto ko na pangalan yon ng mga tao, nangunot ang noo ko. Kanina pa ako nagsasalita ron. Wala naman pala akong kausap. Nandito ka pala. Ay, pasensya na po. Na-distract po ako ng mga halaman niyo eh. Ang babango po, ang gaganda. Pero, ba't may ganyan po sa paso? Ba't may pangalan? Ano sa tingin mo? Hula mo, dali. Hindi naman yun pangalan ng mga taong nilibing niyo dyan eh, para maging pataba, di ba po? Ano? Napaka-limitado naman ang imahinasyon mo. Sa liit ng mga pasong yan, mapaglilibingan ko ba yan? Biro lang po. Pero bakit nga may mga ganyang pangalan? Ang gaganda nila, hindi ba? Buhay na buhay. Opo, sinabi ko na yun eh. Kakasabi ko nga lang. May tawag sila sa taong madaling makabuhay ng halaman Green hands ba yun o green thumb? Kung ano man yung tama sa dalawa, hindi ako ganon. Pag ako ang nagtanim, laging namamatay. Pero gustong-gusto kong mag-alaga ng mga bulaklak, lalo na ng mga rosas. Tas minsan, may nakapagsabi sa akin na pag daw kinausap o parang tinrato mo na parang living thing yung halaman, mabubuhay sila. Dala ng desperasyon ko, ginawa ko. Kinausap ko sila. Kinuwentuhan. Ayun, nabuhay naman sila. Pero hindi ganyan kaganda. Hanggang sa isang araw, naisipan ko silang pangalanan. Napansin ko na unti-unti, para silang mas nagkakabuhay. Mas gumanda na yung sunod nilang naging bulaklak. Kaya ayan, lahat ng tinatalim ko may pangalan na. Magawa nga rin yan. Bakit? Hirap ka ring bumuhay ng halaman? Ay opo, yung kapatid ko si Belle, siya yung kahit anong itanim nabubuhay niya. Ako, ay nako, maski cactus na hindi ganun kaalagain, napapatay ko pa rin. Ay, oo nga pala. Ang sabi nga pala ni Rene, dalawa kayo ng kapatid mong titira rito. Nasaan na siya? Gusto ko siyang makilala. Magkakasundo pala kami nun Nasa school pa po. Nauna lang po ako dito para malinis yung kwarto namin at maayos yung gamit. Mamayang 4 pa po yun. Pagsundo ko po sa kanya, didiretso ko po siya sa inyo sa taas para ipakilala. Sige. Dahil dyan, magbe-bake ako ng cookies. Gusto niya ba yung mga ganon? Kumakain ba siya ng mga ganon? Naku po, lahat ng matatamis gusto niya. Buti na lang nga, masipag magsipilyo yung batang yun eh. Kung hindi, baka wala na siyang ipin na natira kakakain niya ng matatamis. Sige. Ikaw nang bahala na dyan sa tutuluyan niyo Total, alam mo naman na kung nasan yun, hindi ba? Eto yung susi. Papasok na ako sa loob. Sisimulan ko na yung cookies. Salamat po. Hindi bastang kwarto yung maid's quarter na uupahan namin, kundi parang bahay na rin. May sarili yung CR at kompleto rin ng mga gamit.
Yung family size na kutsyon, may bedsheets na. At kahit mukhang malinis at walang bahid ng alikabok, inalis ko pa rin para palitan. May pagkamaarte kasi ako. Gusto ko na gamit ko mismo yung gamit, lalo na sa higaan. Ano to? Mansya ba to ng dugo? Dugo ng ano? Sa takot, napa-sign of the cross na lang ako. Gusto ko mang baliwalain yung mansya sa kutsyon, hindi ko magawa. Pagkaraan ng halos kalahating oras na pagkatulala doon, naglakas loob akong pumunta sa malaki pero lumang bahay ni Nandeng. Aling Nandeng? Nandiyan po kayo? Busy pa po ba kayo? Pwede ko po ba kayong maabala? Kahit ilang segundo lang po. May gusto lang po sana ako itanong sa inyo eh. Wala sa sariling inikot-ikot kong tingin sa kusina nang mapansin kong isang batch ng cookies sa oven. Kakamasid, napansin ko ang glass jar na parang lata ng gatas ang laki. May mamula-mulang tubig sa loob nun. At bagaman wala akong idea kung ano bang nakalagay doon, nakaramdam ako ng pandidiri at tinaasan ng balahibo sa buong katawan. Monica, anong ginagawa mo rito? Pasensya na po. Anong ginagawa mo rito? Po? Pag nagluluto ako, ayoko pupunta ka o kapatid mo rito sa kusina, ha? Po? Pasensya na. Pasensya na talaga. Hindi ko sinasadya. Ayoko kasing may nangingialam sa kusina pag nagluluto ako eh. Pasabi na lang din yan kay Bel, ha? Opo. Ibibilin ko po sa kapatid ko. Sige po, babalik na lang po ako pag tapos na po kayo sa ginagawa niyo rito. Ano ba kasing pinasok mo rito? May kailangan ka? Ano ba yon? Yung higaan po kasi sa maid's quarter. Papalitan ko kasi sana. Kaso po may nakita po akong mansya. Medyo malapad po yung mansya, tas parang mansya po yun ng dugo. Mansya po ba yun ng dugo? May namatay po ba sa higaan na yun? Namatay? Mansya ng dugo? Ha? Anong pinagsasasabi mo, iha? Teka nga, patingin nga ako. Parang alam ko na kung ano yung sinasabi mo. Hindi yun mansya ng dugo. Walang namatay doon. Ano kasi, nung nakaraan, nasira na pala yung bubong doon. Pag naulan, tumutulo sa kisame. Nasira na rin yung kisame, tapos yung kutsyon na basa. Matagal pa bago ko yun napansin. Hindi yun dugo. Pero kung hindi ka komportableng gamitin, tulugan, ayos lang kung papalitan ninyo. Ilagay nyo na lang dun sa likod ng bahay, doon nyo na lang itambak. Okay po. Pasensya na rin po. Akala ko kasi... Hindi. Ayos lang. Mabuti nga't nagtanong ka eh. Nasagot ko tanong mo na ipaliwanag. Di walang misunderstanding. Tapos ang problema. Kahit tuyo ang kamay ni Nandeng, pinunas niya pa rin yun sa apron na suot niya bago siya lumapit sa akin at nag-aalangang ngumiti. May papakiusap sana ako sa iyo eh. Sa inyong magkapatid. Huwag mo sanang mamasamayin ha? Huwag ka ring magtatampo. Hindi po. Ano po ba yon? Hindi ko pa naman kayo ganun kakilala, hindi ba? Pwede bang hanggaan nyo? Pag lalabas kayo doon na lang din kayo sa may likod. Nakita mo ba na may isang daan pa ron sa extension papunta sa may gate? Opo, napansin ko nga kanina. Yung dirty kitchen sa labas, pwede nyo gamitin, pati yung laundry area. At wala naman yun sa loob ng bahay Plano ko sana na isara na itong backdoor sa kusina para hindi kayo makapasok ng basta-basta nang hindi ko alam. Ay, opo naman. Ayos lang po sa akin, wala pong problema. Technically, strangers naman po talaga tayo. Kung kailangan nyo pong gawin yan para sa peace of mind po ninyo, hindi ko ho kayo pipigilan. Pero pag nandito ako sa baba, tas wala akong ginagawa, pwede naman kayo rito. Gaya mamaya. Mamaya po? Magluluto ako ng hapunan Pang-welcome ko sa inyong magkapatid para rin makilala natin ang isa't isa kahit papaano. Ay, hindi nyo naman po kailangan mag-abala pero salamat po. Nang mapatingin ako sa wall clock sa sala ay bigla kong naalala na kailangan ko nang umalis.
Pag nagtagal pa kasi ako ay maghihintay na ng matagal si Belle sa school. Lalo na at malayo-layo ang babiyahihin ko mula rito papunta doon. Ate, Sorry, late ako. Matagal ka bang naghintay, ha? mga kalahating oras din po. Akala ko nakalimutan mo na ako eh. Akala ko, ako na muna yung papalit sa guard para magbantay sa school. Sorry na. Ba't pa kasi na-late ka? Nawala kasi sa isip ko yung oras eh. Matagal din bago ako nakahanap ng tricycle na sasakyan galing sa bago nating bahay papunta rito. Maganda yung bahay, te. Hindi amoy formalin. Ayan ka na naman sa formalin mo. Hindi, walang ganon. Luma yung bahay. Pangkastilang mga bahay pa yung disenyo pero maganda pa. Halatang alaga. Yung makakasama po natin, yung may-ari ng bahay, mabait po ba? Ano pong itsura? Mukha bang di gagawa ng masama? Oo, mabait. Tas marami siyang mga tanim. Minsan para siyang may mood swing pero mabait naman. Ay, tara na nga. Pinaghintay ko lang yung tricycle eh. Pag nagtagal tayo rito baka i-charge na tayo ng mas mahal. Mag-aalas 6 na nung dumating kami sa baryo. Bagaman madilim na ang paligid, hindi naman nakakatakot. Puno kasi ng mga batang nangangaroling ang bawat sulok ng kalsada. Bel, ano ba? Pumirmi ka nga. Mamaya mahulog ka eh. Ate, sige na. Sige na. Gusto ko ring sumama sa kanila eh. Gusto ko ring mangaroling. Ay nako. Ano ka rin ate? Sabi mo di ba pwede? Papayagan mo ko? Basta uuwi rin ako ng 8:30? Oo nga, pero wala ka pa namang kakilala dito ah. Di kakausapin ko sila. Makikipagkilala ko sa mga batang yon tas sasama ako. Hindi ko sila kakilala. Hindi pa rin, hindi muna. Papakilala ko sila sa'yo ate. Sige na, pumayag ka na. Huwag ka nang mandaya. Huwag mo akong dayain. Umuwi muna tayo sa bahay, kumain ng hapunan, tas saka ka humanap ng mga makakasama mo sa pangangaroling na yan. Talaga? Pero kailangan na makilala ko kung sino yung mga sasamahan mo ha. Tsaka mangako ka sa akin na pag ang punta nila sa mas malayo hindi ka nasasama. Promise? Promise? Sobrang promise? Salamat ate. Ate, naaamoy mo ba yon? Amoy mga pang Noche Buena na. Amoy Pasko ate. Uy, Bel, sandali! Ikaw naman, para namang hindi mo ako nakikitang nagbabayad dun sa may tricycle eh. Sorry, na-excite lang. Naamoy mo ba yon? Parang galing dyan sa bahay eh. Kaninong bahay ba to? Ang ganda eh. Parang ang sarap mangaroling. Mukha pong di barat. Parang nagbibigay ng 10 kada bata. Sabi ko na nga ba kayo yung dumating. Hali kayo, pasok na dali. Sakto, tamang-tama yung dating ninyo. Luto na yung huling putahe. Ate, kilala mo siya? Wait, dito tayo nakatira? Sa bahay na to? Tas siya yung may-ari ng bahay? Oo, tama ako no, makakasundo mo siya. Oo, te. Samoy pa lang ng niluto niyang ulam. Sure na magugustuhan ko siya. Ay naku, kahit kailan talaga puro pagkain ang nasa isip mo. Pagpasok sa bahay, dali-daling pinakilala ni Nandeng kay Belle ang sarili. Pagmano ni Belle sa kanya, lalo pa siyang natuwa sa kapatid ko. Niyaya niya akong kumain pero si Belle, hindi niya lang basta niyaya kundi giniya pa sa hapag at pinagsilbihan pa na parang apo niya. Nalilitong pinasadahan ko ang kabuuan ng sala. Galing na ako rito kanina. Hindi ko maalala kung hindi ko lang ba napansin na may malaking Christmas tree pala sa sulok at mga regalo o kakatayo niya lang noon pag alis ko kanina. Ate, kain na. Halika na. Ano pang iniintay mo riyan? New Year? Oo, papunta na. Ay, wow! Nagulat ka rin ano? Ako rin eh. Sarami ng pagkain, nakala ko Noche Buena na talaga. Pero posible naman yun kasi di pa nga kami nag-Christmas party eh. Aling Nandeng, salamat. Nakakahiya. Ang dami niyo pong niluto, parang may fiesta. Wala yon. Hilig ko talagang magluto Kaso lang, tumanda akong dalaga. Wala akong pinagluluto. Kayong nandito na kayo magkapatid, ako, magbabago na yon. Lola Nandeng, swak na swak po pala tayo.
Ikaw mahilig magluto, tas ako naman mahilig kumain. Naku, umandar na naman yung pagiging masiba mo. Ayos lang yan. Yan nga yung gusto ko eh. Yung matatakaw, madaling patabain. Po? Diba, pag bata, dapat malusog para iwas sakit. Itong si Belle, pasensya na sa sasabihin ko ha, pero parang malnourished siya patpatin. Unang kita ko pa lang sa kanya, gusto ko na siyang patabain, kalingain. Yun ay kung ayos lang sa'yo, pero kung hindi ka sanay na may ibang umaasikaso sa kapatid mo, sa inyong dalawa, maiintindihan ko rin. Hindi po. Ayos lang po sa akin. Pwede niyo pong bantay-bantayan si Belle. Yun kung hindi po siya makakaabala sa inyo. Hindi naman. Hindi siya magiging abala sa akin. Wala naman ako ibang ginagawa Pagkatapos ng hapunan, inutusan ko si Belle na tulungan si Nandeng sa mga pinagkainan. Habang abala siya sa paghuhugas ng plato sa malaking bahay, pumunta na ako sa tutuluyan namin. Bago niya makita yung mancha sa higaan, nilagyan ko na yon ng bedsheet. Akala ko'y aabutin pa ng ilang buwan o di kaya ilang linggo bago namin makapalagayan ni Belle ng loob si Nandeng. Pero sa loob ng ilang araw na pagsasabay naming tatlo sa agahan at hapunan, labis na kaming naging malapit sa isa't isa. Sa tuwing nagigising ako, pinasasalamatan ko ang Diyos kasi kahit na papaano ay alam na namin ni Belle kung anong pakiramdam ng may mas nakatatandang nag-aalaga sa'yo. Sa sobrang tuwa ko sa newfound family namin ni Belle sa katauhan ni Nandeng, binigyan ko ng regalo si Mang Rene na siyang dahilan kung ba't namin nakilala ang mabait naming landlady. Monica! Chang? Anong ginagawa niyo rito? Huwag niyo sabihin mag-eskandalo kayo Chang naman, tala ba naman sana kayo ng hiya? Huwag po dito. 2 araw na lang Pasko na. Huwag niyo naman sanang sirain ang diwa ng Pasko. Pera bang kailangan niyo? Wala na akong mabibigay sa inyo. Ano itong naririnig-rinig ko na si Belle daw ay sinusundo ng Nandeng? Hindi mo ba kilala yung Nandeng na yon, ha? Kilala. Siya yung may-ari ng inuupahan naming kwarto ni Belle, Chang. Chang naman, hindi mo ko kagaya. Hindi ko iiwan si Belle sa taong hindi mapagkakatiwalaan. Hindi mapapagkatiwalaan ng babaeng yon. Hindi mo ba alam yung chismis tungkol sa kanya? Chismis? Oo, chismis! Aswang daw ang matandang yon at ang mga bata pa ang paborito niyang pagkain. Kaya nga raw yung bahay niya ang may pinakamagandang dekorasyon doon sa kanila Gawa ng ginagamit niya yung pang-akit sa mga bata. Monica, umalis na kayo. Umalis na kayo ron at bumalik sa bahay. Saan ka pupunta? Kinakausap Ayoko kita. na makipag-usap sa inyo. Hindi ka naniniwala sa akin? Pero nagsasabi ako ng totoo. Hindi ko to ginagawa para bumalik kayo sa akin kasi kailangan ko kayo. Monica, may sarili na akong trabaho. May pera na ako. Nakapag-isip-isip na ako. Tama ka't sinusubukan ko na magbago. Sinusubukang magbago? Parang hindi naman, Chang. Dati mo pa gawain yung ganito Pag napalapit kami ni Belle sa ibang tao, sinisiraan mo talaga yung taong yun sa amin. O di kaya kaming sisirain mo dun sa taong yun. Hindi ko hahayaan na mabiktima na naman kami ng ganitong modus mo. Kung gusto mo ng pera, sige, gagawin ko ng paraan na makapagbigay ako sa inyo. Pero, pwede ba? Tigilan nyo na kaming magkapatid. Kung ayaw mo maniwala sa akin, edi wag mo. Basta binalaan kita, ha? Pag may nangyari sa kapatid mo, wala kang ibang pwedeng sisihin kundi ang sarili mo lang. Naiintindihan mo? Pag yung kapatid mo naging lechon sa Noche Buena ng aswang na yon, kasalanan mo lahat. Kahit na tinakpan ko ang tenga ko para hindi ko na marinig pa ang mga pinagsisigaw ni Chang, naiwan pa rin ang salita niya sa bawat himaymay ng utak ko. Prinaning ako noon. Hindi na ako nakapag-focus sa trabaho nung araw na yon. Hindi na ako makatiis. Kahit hindi ako pwedeng umalis sa post ko, umalis ako para habulin si Mang Rene na alam kong pa-out na. Mang Rene! Mang Rene! Teka! Buti na lang talaga inabot pa kita. Akala ko hindi na Oh, tumakbo ka ba papunta rito? Nang nakatakong? Bakit? May nangyari ba? Ano yun? Hindi po. Wala naman po. Galing po kasi si Chang dito. May nasabi siyang chismis.
tungkol kay Nandeng. Alam ko naman, madalas na yung chismis na galing ni Chang, chismis lang talaga pero... Pero nag-aalala ka pa rin. Bakit ba? Ano ba yung chismis na nasagap ng tiyahin mo dumayo ka pa rito? Sabi mo, matagal mo nang kilala si Nandeng, di ba? Oo, kababata ko nga yun. Nung halos sakahan at nyugan pa lang yung meron sa baryo natin, kilala ko na talaga siya. Bakit ba? Di alam mo yung chismis? Na aswang daw siya na kumakain ng mga bata? Mang Rene naman Huwag niyo naman akong pagtawanan. Sabihin mo na lang kung totoo ba o hindi. Hindi. Kaya lang nagkaroon ng ganun chismis na aswang siya. Kasi hindi yun palalabas at masungit sa lahat maliban sa mga bata. Tas sa garden niya may mga pasusang mga may pangalan. May nakakita yata nun Sa isip nung nakakita, yung mga pangalang nandoon ay pangalan ng mga bata na kinain ni Nandeng. At yung ibang parteng hindi niya makain ay nilibing doon. Oh, Iba, ba't naman tumatawa ka mag-isa? Sisiraan ka na ng bait? Hindi po. Hindi pa naman po. Ano lang, nakakatawa lang na may pagka-judgmental din talaga ako. Yun din po kasi yung naisip ko nung nakita ko yung mga pasong yun. Pero naipaliwanag na sa akin Nandeng kung bakit po ganun. Sige ho. Ingat po kayo pa uwi Babalik na rin ako sa station ko. Nag-abiso naman yung tricycle na service ko na malilate siya ng ilang minuto. Paglabas ko, wala pa siya sa parking. Habang minamasahe ko ang namamanhig kong binti, bigla na lang may humawak sa braso ko. Siyang naman Ano ba ginagawa niyo rito? Aatakihin pa ako sa puso gawa niyo Kunin mo ito. Ano to, tiki-tiki? Ano namang gagawin ko rito? Ang tanda-tanda ko na para uminom ng tiki-tiki, Chang. Ayos ka lang ba? Baka mamay gumagamit ka na ng pinagbabawal na gamot Langis yan. Langis? Yung sa El Shaddai? Bakit sa ganito nakalagay? Hindi sa lagayan nila na ano? Hindi ganong langis. Ayaw mo maniwala sa sinasabi ko sa'yo, hindi ba? Pues, ang langis na yan ang magpapatunay sa sinasabi ko. Kukulo yan pag malapit ka sa aswang. Pag kumulo yan, nang malapit ka kay Nandeng, alam mo na, aswang siya. Ay, sus Mariosep ka, oo! Ba't mo tinapon? Bakit mo binasag? Hindi mo ba alam na halos 1 linggong sahod kung pinagbili ko sa langis na yon? Chang, uulitin ko po. Tigilan niyo na ho kami ni Belle. Pag ito nakarating pa sa kanya, mapipilitan akong gumawa ng aksyon. Please naman, huwag niyo na akong sagarin. Huwag niyo naman akong pilitin na itapon yung nahuhuling respetong meron ako sa inyo. Mabait po si Nandeng. Wala ka pa bang natututunan sa nalaman mo sa mama mo, Monica? Mag-ingat ka sa pinagkakatiwalaan mo. Hindi lahat ng mabait talaga. Baka nakakalimutan mo. Dating anghel, ang unang demonyo. Hindi na ako nakipagtalastasan pa kay Chang. Sumakay na ako sa service kong kararating lang din. Habang umaandar yung tricycle, napalingon ako sa tiyahin ko. Hindi ko alam kung paano, pero alam ko kung kailan ko pwedeng pagkatiwalaan ng salita ni Chang at kung kailan hindi. Kahit vinouch na ni Mang Rene na mabuting tao si Nandeng, may maliit na parte sa akin na gustong magduda sa kanya at maniwala sa tiyahin kong sinungaling. Dahil sa lalim ng iniisip ko, hindi ko namalayan na nakarating na pala kami sa destinasyon. Hindi ko alam kung ilang beses na akong tinawag ni Kuya Driver, pero ang narinig ko na lang ay nung tinatanong niya ako kung bababa na daw ba ako o may iba pa akong pupuntahan. Ay, opo, pasensya na. Pasensya na, may iniisip lang. Bago iabot ang bayad sa service, sumagi sa isip ko na itanong sa kanya kung anong tingin at pagkakakilala niya kay Nandeng. Bago ko pa maibuka ang bibig, bumukas ang pinto at nakangiti ng sumilip ang matanda. Magandang gabi po. Si Belle po. Ano pa nga ba? Di tulog na. Ang himbing-himbing ng tulog. Humihilig pa nga. Napagod yata sa school Salamat po sa pag-aalaga niyo sa kanya. Makikisuyo lang ho. Pwede po pagising na lang po sa kanya. Bakit pagigisingin himbing na nga? Hayaan mo na. Dito na lang ulit siya matulog.
Ilang gabi na po kasing nakikitulog siya sa inyo. Sa umaga pagising ko, napapasok niyo na siya. Ilang araw ko na pong hindi nakikita yung kapatid ko. Nang mapagtanto ni Nandeng na ipipilit ko ang gusto ko at hindi ako basta-bastang bibigay sa kanya, ay labag sa loob niyang binuksan ang pinto. Paano kung ikaw na lang ang matulog dito? Doon sa guest room? Po? Ayos lang sa akin na matulog ka rin dito. Katabi ng kapatid mo kung namimiss mo na talaga siya. Kesa gisingin natin. Bubugnutin yun eh. Mamaya, hindi niya pa makuha yung sarap ng tulog niya pagbalik doon sa bahay ninyo. Nakabukas pa man din yung aircon sa guest room. Kaya himping na himping yun. Napukaw ang damdamin ko sa sinabing yon ni Nandeng. Ay, bakit? Nagulat ako sa yung bata ka. Ba't bigla-bigla ka na lang nang yayakap? Ayos ka lang ba? May problema ka ba? Sorry po. Sorry? Bakit? Saan? Para saan? May kasalanan ka ba? Ano? Sa akin ba? Ano kasalanan? Meron ka bang napatay sa halaman ko? Hindi po yun. Kung walang kinalaman ng halaman ko, kahit ano pa yan, forgiving ka na. Pagpapasko, hindi ba? At season of giving and forgiveness ang Pasko. Ano po kasi, pinuntahan po kasi ako ng tsahin ko sa trabaho ko kanina. Oh, sinaktan ka ba niya? Ipinahiya? Lalo tuloy ako nakonsensya sa reaksyon niyo. Ano bang dapat na reaksyon ko? May sinabi po kasi siya na tungkol sa inyo. At munti ko na po yung paniwalaan. Kaya ba gusto mong iuwi si Belle? Natatakot ka ba na baka kainin ko siya? O di kaya niluto? Ang payat-payat pa rin ang kapatid mo. Tsaka na, pag mas nagkalaman-laman na siya. Nanding naman seryoso ako. Ano bang gusto mong maging reaksyon ko? Magalit ako sa'yo, ha? Ay, naiintindihan ko kung mapapaniwala ka ng ganong chismis at maghahalala ka sa kapatid mo. Napatunayan ko na po na hindi ka naman ganon. Na wala kang ibang intensyon kaya mabait ka sa amin. Hindi na po ako magpapadala sa ganong klaseng chismis. Promise ko po yun sa inyo. Pagyakap sa akin ni Nandeng, niyakap ko rin siya pabalik. Nabaling lang ang atensyon ko kay Belle matapos niyang umungot na parabang naiirita siya. Sa kwarto ko nga muna tayo. Meron din akong ihahabilin sa'yo eh. Habilin talaga? Naku, kung makapagsalita naman kayo, parang malapit na kayong mamatay. Hindi natin masabi. Malay mo bukas hindi na mamulat ang mata ko. Oh, totoo naman na. Hindi naman natin alam kung bukas mumulat pa tayo. Hindi na ako sumagot. Suot ang kakaibang kurba sa labi ay lumapit siya sa akin bit-bit ang may kakapalang plastic envelope. Ano tong mga to? Bakit niyo binibigay sa akin? Mga titulo yan ng lupa ko rito sa baryo. Tsaka nitong bahay. Makikisuyo ako sa'yo na habang maaga pa, maasikaso mo na sana yung paglilipat nito sa pangalan yung magkapatid. Ha? Po? Hala, bakit po? Wala naman akong ibang kapamilya eh. Sayang naman kung mababakante lang to pag namatay ako. Mas ayos sa akin kung kayo ni Belle ang makikinabang kapag wala na ako. Pero Nanding, bakit kami? Bakit naman hindi? Alam kong ilang araw pa lang tayo magkakakilala, pero parang pamilya ko na kayo eh. At alam ko na pwedeng-pwede ko kayong pagkatiwalaan. Saglit kong sinulyapan ang mga titulo bago ko yun binalik sa kanya. Nalilito at nakaawang ang labi niya kung tiningnan. Ilang saglit pa ay hinilig niya ang ulo niya. Saka siya malalim na bumuntong hininga. Hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan kung bakit mo ako hinihindian. Kasi hindi naman to deserve. Hindi pa. Wala pa kami napapatunayan sa inyo eh. Tsaka mo na ulit to ibigay sa amin pag mas matagal na tayo magkakilala. Pag mas sigurado ka na ipagkakatiwala mo sa amin lahat-lahat ng meron ka. Kaya ngayon o sa susunod na taon o after 5 years pa, yung pa rin naman ang desisyon ko. Ipapamana ko pa rin ito sa inyo. Basta, itago mo na lang muna. Ate, nandito ka na nga. Akala ko nananaginip lang ako nung narinig kong boses mo eh. Uwi na ba tayo?
Dito na sana ako matutulog, pero ngayong gising ka na, edi tara na sa bahay. Hindi na. Dito na kayo. Dito na kayo ngayong gabi. Sayang yung lamig ng kwarto. Tsaka pag umalis kayo, tatahimik na naman itong bahay. Malulungkot ako. Pupungas-pungas na bumalik si Belle sa guest room. Ilang minuto lang ang pagitan ng pagpasok niya at pagpasok ko, pero naabutan ko siyang humihilik na ulit. Napilitan akong magpalipas ng gabi sa bahay ni Nandeng. Ika-24 na ng Disyembre kinabukasan nung gabing yon, kaya nung naalimpungatan ako sa tunog ng paghihiwa at malakas niyang pagchuchop ng kung ano-ano ay hindi na ako nagtaka. Akala ko, hinahanda niya na yung sangkap sa mga lulutuin niyang pang Noche Buena, lalo na't panata niya raw mamigay ng pagkain sa mga kapuspalad sa araw ng Pasko. Sinubukan kong matulog ulit, pero kahit na anong pagpupumilit ko, ay hindi na ako binalikan ng antok. Kesa masayang ang oras ko kakahabol sa tulog ko na wala na yatang balak bumalik, tuluyan na akong bumangon. Yung si Monica, sigurado ka bang himbing na himbing din? Inalok ko siyang maghapunan para mahigop niya rin yung sabaw pero ayaw niya eh. Naghapunan daw siya bago umuwi at mas gusto niyang matulog na lang. Anak ka naman ng teteng Nandeng, oh. Paano kung bigla yung magising? Tas bumaba rito. Di nakita niya tong niluluto natin. Nahuli tayo. Ay, nalintikan na kung ganon. Hindi yan. Ikaw na rin ang nagsabi na pagod yun sa trabaho, hindi ba? Sigurado ko na hanggang ngayon, humihilik-hilik pa rin yun. Siguraduhin mo lang, ha? Ang tagal-tagal na natin ginagawa to. Pag to pumalpak, gawa ng pagdalas-dalas ka ngayon, abay, ewan ko na lang. Isisisi ko lahat ng to sa'yo. Sisiguraduhin ko na ikaw lang ang susunugin ng taong bayan. Yung si Monica, saktong-saktong laki timbang. Pero yung si Belle, payat pa rin eh. Pag niluto yun, buto-buto. Walang makakakain sa kanya. Pangit pang handa sa Pasko. Yun nga sana yung ipapakiusap ko sa'yo rin eh. Baka pwedeng si Monica na lang yung ihanda natin. Huwag na yung si Belle. Nak, hayaan mo na lang sa akin si Belle. Pamilyahin na lang natin siya, ha? Ano? Nasisiraan ka na ba? Bakit naman ikaw noon? Pinamilya na lang kita kaysa ihanda sa Pasko. Magkaiba kami ni Belle, ma. Ako tinutulungan kitang ihanda sa Pasko yung madrasta kung walang silbi. Kasi wala akong pake sa kanya. Galit ako ron at hindi ko siya mahal, no? Si Belle, mahal na mahal nun ng ate niya. Pag biglang nawala si Monica, hahalughugin nun ang buong Pilipinas. Ilang taon lang ba si Belle? 10. Mag-11 pa lang sa isang buwan. Batang-bata pa. Madali pa nating mabibilog yun na iniwan siya ni Monica kasi nanawa na yung ate niyang alagaan siya. At tingin mo maniniwala yun sa'yo? Hindi. Walang maniniwala na iniwan ni Monica ang kapatid niya at alam ng dalawang baryo kung paano ginapang ni Monica yung si Belle, mabigyan lang ng bagong buhay. Ako pa rin ang mas matanda rito, kaya ako ang masusunod. Pag sinabi kong hindi mo kakantiin si Belle. Ay, sandali nga, ma. Ang usapan pag nagdala ako ng karning buhay rito, kukunin mo ang loob nila. Yun din dapat ang gagawin mo sa mag-ating na yon, hindi ba? Kukunin mo ang loob nila. Ba't parang nabaliktad? Bakit parang loob mo ang nakuha nila? Umayos ka, ma, ha? Si Belle lang. Yung batang yun lang ang hinihingi ko. Wala ako paki kay Monica. Lutuin mo siya, ihanda sa Pasko. Hindi naman kita pinipigilan. Basta ka ako si Belle sa atin. Kapamilya natin. Naturete ako sa mga narinig ko. Umasa ako na isang malaking bangungot lang ang nangyayari kaya kinurot ko ang sarili ko ng pinong-pino. Nang mas nagising ako sa sakit ng dulot ng pagkurot ko sa sarili ko, ay tuluyan na akong natauhan. Kahit gusto kong magmadali, wala akong choice kundi ang dahan-dahang akyatin si Belle sa guest room. Belle, gising, Belle, gising. Ate, bakit? Pasko na ba? Ate, ano ba? Ba't mo tinatakpan ng bibig ko? Huwag ka maingay. Baka marinig ka nila. Ninong nila? Si Lola Nandeng? Ano ba nangyayari? Binabangungot ka ba, te? Sobrang namumutla ka eh. Kailangan natin umalis. Ngayon na. Baba tayo doon. Tapos sasabihin natin na may emergency si Chang. Kailangan natin puntahan si Chang. Ha? Basta, makinig ka na lang sa akin. Kailangan natin makatakas bago nila ako maihanda sa Noche Buena. Nanginginig ang kamay kong hinawakan si Belle.
Yung isang kamay ko ay yung cellphone ko ang hawak. Pagbaba, nagpanggap akong tarantang may kinakausap sa cellphone. Mang Rene, anong ginagawa mo rito? Monica, Bel, ang aga. Bakit gising na kayo? Ang aga-aga pa. 4:00 pa lang ng madaling araw. Si Chang po kasi. May emergency daw po si Chang. Kailangan po naming puntahan ni Belle. Pasensya na Aling Nandeng. Sasaglitan lang namin si Chang. Aalamin lang namin kung ano nangyari tapos babalik na lang po kami dito. Sige. Paglabas ng lumang bahay, nakita ko ang motor ni Mang Rene. Laking pasasalamat ko na naiwan niyang nakakabit yung susi sa motor. Habang pinapagana ko yon, naririnig namin ni Belle ang galit na boses ni Mang Rene. Ay, yan ang habang sinasabi ko eh. Nagkandaloko-loko na ma. Walang emergency. Galit ang dalawang yun sa tsahin nila eh. Malamang kanina pa nagising yan si Monica at narinig yung pinag-uusapan natin. Belle, kumapit ka na maigi ha. Bibilisan ko na yung pagpapatakbo nito. Malakas at sunod-sunod na napamura si Mang Rene nang sakto sa paglabas niya ay napaandar ko na yung motor niya. Kahit parang naririndi ako sa kabog ng dibdib ko nung araw na yon, pinilit kong mag-focus. Hindi kami pwedeng matumba. Pag nangyari yon, maaabutan kami ni Mang Rene na tumatakbo at hinahabol kaming magkapatid. Kung hindi kami nakamotor ni Belle, malamang ay kanina pa niya kami naabutan sa sobrang bilis niya. Ate, wala na. Tumigil na si Mang Rene sa paghahabol sa atin. Pero wag mo pa ring babagalan ha. Baka mamaya bigla na lang siyang sumulpot eh. Baka tektik niya lang pala yung pagtigil niya para maabutan niya tayo. Pagkaraan ng halos 20 minutong pagmamaneho, narating namin ni Belle ang bahay ni Chang. Baba! Bilis! Bumaba ka na at kumato kay Chang! Huwag na huwag kang titigil hanggat hindi niya tayo pinagbubuksan ha! Pero ate, galit sa atin si Chang, diba? Malamang di niya talaga tayo pagbubuksan. Hindi. Alam niya kung ano nangyayari. Sinabihan niya na ako eh. Pero hindi ako naniwala. Nagmatigas ako. Akala ko kasi nagsisinungaling pa rin siya. Habang kumakatok si Belle sa pinto at paakyat ako ng ilang baitang kung nasaan siya, napalingon ako sa likod ko at nakita si Mang Rene na nakatayo na sa tapat ng gate. Anyong aswang siya at nakangiti na para bang hindi siya natatakot na buko na siya. Sa halip, mas ako pa ang natatakot sa kanya. Pasok! Pasok, bilis! Belle! Kunin mo yung bote ng langis sa mesa. Hawakan mo yon. Hawakan mo lang. At wag na wag mong bibitiwan. Ipanlaban mo yun sa aswang. Pero gamitin mo lang pag sigurado kang tatamaan mo sila. Paano niyo po alam? Paano hindi? Bukod sa parang gigibain na ni Belle tong pinto, wala rin naman kayong ibang dahilan para pumunta dito, hindi ba? Salamat, Chang. Akala ko talaga hayaan mo kaming makain ng aswang eh. Hindi kahit papaano, mahal ko naman kayo ng ate mo. Walang ibang pwedeng umaway sa inyo. Ako lang. Silang dalawa lang ang gusto namin, Hilda. Kung isusuko mo sila, bibigyan ka namin ng malaking gantimpala. Limpak-limpak na pera. Mahal na mahal ni Chang ang pera. Kung may isang bagay sa mundong ibabaw ang pinaka-pinahahalagahan niya, alam namin ni Belle na pera yon. Kaya nang marinig namin na inaalok siya ni Mang Rene ng pera, ay para kaming pinagbagsakan ng langit at lupa. Yung milyones na pangarap mo lang dati, agad na mapapasayo basta isuko mo sa amin yung pang Noche Buena namin. Hilda, alam kong naririnig mo ko. Huwag ka nang magbingi-bingihan pat huwag mo nang subukan tanggihan ang grasyang ito. Minsan lang ito mangyari. Suntok sa buwan ang pagkakataong ito. Chang, huwag kang maniwala sa kanya. Niloloko ka lang yan. Binibilog niya lang ang ulo mo. Pag binuksan mong pinto, siguradong hindi lang kaming gagawing Noche Buena ni Mang Rene. Isasama ka niya. Yung laman mo, gigiling niya yan, tas sasahog niya sa spaghetti. Ate, balisa na si Chang. Parang wala na siyang ibang naririnig kundi yung tunog ng pera. Parang nai-imagine niya na nagsiswimming siya sa salapi eh. Paano pag binuksan niya yung pinto? Chang, please, wag. Kahit ngayon lang. Huwag niyo po kami ipagkanulo para sa yaman. Pasensya. Parang awa niyo na. Nakita niyo naman, hindi ba? Sinubukan ko kayong iligtas. Pero parang
Kapalaran niyo yata talaga yung mapatay ngayong araw eh. Baka ito yung karma ng mga magulang niyo sa ginawa nila sa akin. Chang, hindi ito yung karma ni na mama. Sinasabi mo lang yan kasi sinusubukan mo na namang i-justify yung pagiging mukhang pera nyo. Nag-aalangan pa yung unang hakbang ni Chang papunta sa pinto. Pero yung mga sumunod, tila mas naging desidido na siya sa kanyang desisyon. Pagbukas niya ng pinto ay napasigaw na lang kami ni Belle dahil sa takot. Dali-dali kong hinaklit mula sa kamay ni Belle yung botelya na may langis. Bago ko yun mabuksan para maisaboy kay Mang Rene, natigilan na siya. Namilog ang mata niya at may pilit siyang inabot sa likod niya. Traidor! Traidor ka! Dapat inuna na kita! Hindi ko kasalanan na ang laki-laki na ng ulo mo, uto-uto ka pa rin. Akala mo ba lahat ng bagay madadaan talaga sa pera at sa suhol? Hindi no? Pagtalikod sa amin ni Mang Rene, nakita namin ang likod niyang unti-unting tinutunaw ng panlabang langis na sinaboy ni Chang nung papunta na siya sa amin. Pagtumba ni Mang Rene ay nanghihinang napayakap kami ni Belle sa isa't isa. Pareho kaming hindi makapaniwala sa mga nangyari. Mas pinili tayo ni Chang kaysa sa pera, ate. Ibig sabihin ba nun, kahit masama't malupit siya sa atin, mahal niya tayo kaysa sa pera? Pero baka di rin. Baka sadyang magulang talaga si Chang, tas di uto-uto. Alam niya na siguro pag nakuha na tayo ni Mang Rene, isusunod din siya. Kung tayo pang Noche Buena, baka siya yung gawin nilang pang medianoche. Sira ka talaga. Ano man ang dahilan ni Chang sa pagliligtas sa atin, kailangan pa rin natin magpasalamat. Dahil sa kanya buhay pa rin tayo at hindi naging handa ng mga aswang na yun. Oo nga, salamat Chang. Mas okay ka po pala. Yung harapang masama, kaysa gaya ni na Lola Nandeng. Ay, hala, paano pala yun, te? Paano siya? Aswang din siya? Kailangan natin siyang puksain. Pag hindi, baka sumalisi yun. Tapos, tiyempuhan ako. Kung di niya ako mahahanda ngayong Pasko't New Year, baka sa birthday niya ako ihain. Akong bahala. Hihingi ako ng tulong sa mga kapitbahay natin para mapatay ang aswang na yon. Ang aga-aga pa. Tulog pang mga tao. Kalahati ng mga taga-baryo. Chismosa nga, hindi ba? Walang maaga-maaga sa mga taong gustong makasagap ng chismis. Mga kapitbahay! Tulong! Tulungan niyo kami! Inaatake kami ng aswang! May isa pang aswang pero nakatakas. Tulungan ninyo kami! Kailangan natin mahabol at mapatay ang aswang na yon. Kapag hindi, siguradong mambibiktima pa yun ng ibang mga taga rito sa atin! Nung una, akala ko'y imposibleng magising ni Chang ang mga natutulog naming kapitbahay. Pero sa lakas ng boses niya, isa-isang nagbukas ng ilaw ang mga pamilyang naeskandalo ni Chang. Kami ni Belle ang nanguna papunta sa bahay ni Nandeng. Papasikat na ang araw pagdating namin doon. Yung mga Christmas light kumukutita pa rin. Bago mapasok ng mga tao ang bahay ni Nandeng, nagkakutob ako na wala na siya doon. Sa takot namin ni Belle sa nangyari, pinili naming magpaiwan sa labas. Nakumpirma ko na lang na tama ang kutob ko paglabas ng mga nagsipasok sa loob at mga garapon na lang na pinag-imbakan ng iba't ibang katawan ng tao ang nakita nila sa loob. Paano yan, te? Anong mangyayari? Babalik pa kaya siya rito? Hindi ko rin alam eh. Pwedeng hindi na kasi alam na ng mga taga rito na aswang nga siya. Pero pwede rin namang oo. Mahirap masabi. Ang kailangan lang nating gawin sa ngayon ay maging handa sa lahat ng oras. Nagdesisyon ang lahat ng taga-baryo na sunugin na ang bahay ng aswang para wala nang mabalikan si Nandeng. Habang tinutupok ng apoy ang bahay ng matandang aswang na minsan na kaming kinalinga, nakita ko ang palihim na pag-iyak ni Belle. Hindi ko na tinanong kung bakit siya umiyak. Naiintindihan ko kung bakit. Alam ko na nasasaktan siya, na tinraidor na naman siya ng taong akala niya ay pwede niyang pagkatiwalaan. Bagaman nagdadalawang isip kami ni Belle, wala kaming pinagpipilian kundi ang bumalik kay Chang. Mag-ipon muna at pag may mas malaki na kaming pera, saka kami hahanap ng bago naming malilipatan.
Bahay na sana sa pagkakataong yun pag-aari na ng normal na tao. Merry Christmas! Pasensya na ha kung ginisang sardinas na may miswa lang ang pagsasaluhan natin ngayong gabi. Hayaan nyo, bukas pupunta ako ng palengke. Bibili ako ng pang spaghetti at saka pang fruit salad. 24 lang naman ngayon eh. Bukas Pasko pa rin. Bukas na lang tayo kumain ng masarap ha. Sige po, Chang. May natabi naman ako. Makakabigay ako ng panghanda. Ay hindi na, ayos na. May pera pa sa akin. Yung 5,000 iniwan mo, hindi ko na maginalaw yun eh. Yun na lang yung gamitin natin. Sigurado ho ba kayo? Kung ayos lang sa inyo, edi sige ho. Yun na lang po muna yung gamitin natin. Yung perang nasa akin, pambibili ko na lang ng mga bagong gamit ni Belle sa school. Ate! Bakit? At bakit ka bumubulong-bulong, ha? Matatanong ko lang, kaya ba ng aswang manggaya? Mamaya kasi di na pala to si Chang eh. Mamaya si Lola Nanding pala to na nagpapanggap na si Chang. Ang bait kasi ni Chang eh, parang hindi siya. Psst! Uy, nasa harap lang natin siya. Mamaya marinig ka niya eh. Hayaan mo na, pagbigyan natin. Malapit nang magpalit yung taon, 'di ba? Mamaya nagbabago na siya. New Year, New Life, kumbaga. Pagtikhim ni Chang, dali-dali naming tinikom ang bibig namin at may pilit na ngiti sa labing bumaling sa kanya. Wala po. Wala naman kami sinasabi. Wala kaming pinagbubulungan. Oo nga, may edad na ako, pero yung tenga ko, matalas pa rin ano. Rinig ko yung pinagbubulungan yung dalawa. Pasensya na po, Chang. Pasko naman ngayon, 'di ba? Palusitin niyo na lang kami. Naiintindihan ko naman kung ayaw niyong maniwala sa pinakikita kong pagbabago. Kung akong nasa posisyon niyo, mahihirapan din akong maniwala eh. Pero mga pamangkin, seryoso ako. Gusto kong bumawi sa inyo. Tama ka, Monica. Nasaktan ako ng mga magulang niyo. At kahit na kayong bunga ng pagtataksil nila, inosente kayo. Hindi ko dapat kayo sinaktan. Hindi ko dapat kayo pinahirapan. Hindi ko kayo pipilitin, ha? Pero sobrang ikakatuwa ko kung bibigyan niyo ako ng chance na makabawi sa inyo. Nagkatinginan kami ni Belle at nag-usap gamit ang mga mata. Nakangiting tumango siya sa akin saka tumayo para yakapin si Chang. Sabi nga ni ate, season of giving at forgiveness ngayon. Kaya patatawarin ka namin. Pero Chang, ito na yung last na chance mo ah. Pag di ka pa nagbago, wala nang kasunod. Oo, tatandaan ko yan. Hindi pa 12 pero Merry Christmas, Chang. Merry Christmas din, Belle. Merry Christmas, ate kong pinakamamahal. At sa Chang kong nilayasan na sa wakas ng kung anong masamang espiritu na sumapi sa kanya. Ang totoo niyan, Miss Anne, sa sobrang hirap paniwalaan ng pagbabagong iyon ni Chang, nagduda at nag-alangan pa rin ako. Sa pagpasok ng 2004 at sumunod na buwan sa taong yon, napatunayan ko naman na totoo ngang nagbago na ang tiyahin namin, na nagsisi na siya sa mga nagawa niya. Simula noon, nagkasundo na kaming tatlo at naging tulad ng ibang normal na pamilya. Payapa, masaya, at hindi na napababagsak ng kahit na anong problema. Miss Anne, hindi ko po alam kung ano nang nangyari kay Nandeng. Kung buhay pa ba siya o di kaya'y napatay na sa kung saang nilipatan niya. Ang importante lang sa mga taga sa amin at doon sa mga taga kabilang baryo, hindi na siya ulit bumalik para manggulo at maghanap ng ihahanda para sa Pasko. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, subscribe na. Click the notification bell ha, para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig.
Hanggang dito na lamang muna at muli po, ito po ang inyong si Miss Anne na bumabati sa inyo ng isang makahulugan at maligayang Pasko.